Bago tayo magsimula mga tropa, gusto ko muna magpasalamat sa mga nagpi-PM sa akin sa ating Facebook page, lalong-lalo na sa mga nag-aabil ng mga templates or mga Canva Pro sa atin. Dahil dyan sa pag-aabil ninyo, nasusustain natin yung channel natin, and syempre, ang pinaka-importante, mas sinisipag ako gumawa ng mga panibagong content. And anyway, ito yung magiging content natin para sa ngayong araw na to. May nag-comment lang sa akin, 2 months ago na yung comment niya, at yung isa naman na nag-comment, halos 2 weeks ago lang din. Yung sabi nila dito, magba-brother printer na lang daw sila. Dahil nga daw, ang daming issue daw ng Epson printer. Nag-comment siya sa akin dito sa video kung saan ipinakita ko or shinare ko yung pinaka-specs ng model na printer Epson 8050 at 18050, 11050, yung mga bagong model ni Epson. And eto namang isa, nag-comment siya dun sa in-upload natin na may title Epson 5290 versus Brother 720 na model. Mga tropa, sasagutin natin yan kung bakit nila nasasabi ang mga ganyang bagay. Eto sa tingin ko talaga to, maaaring brother printer yung una nilang nagamit na printer. And syempre, nagamay na nila yung pinaka-printer na yon, kaya ayaw na nilang sumubok ng mga ibang brand. Natatakot sila na baka hindi makuha or hindi nila ma-experience yung kagandahan ng ginagamit nila na equipment kung magpapalit pa sila. Ako kagaya ko mga tropa sa photography, nasanay talaga ako sa paggamit ng Canon na camera. And dumating yung time na meron akong kaibigan na pinahiram niya ako ng Sony na camera. Talagang alam mo yon, napangitan ako to the point na mas mahal yung camera niya. Kasi naninibago ko dun sa pinaka-camera niya, pero kung tutuusin, talagang napakaganda nung camera nun, napakalayo ng presyo nun, napakalayo ng specs kung anong camera yung meron ako. Kumbaga natatakot ako sa totoo lang na baka maging pangit yung magiging output ko kung gagamitin ko yung ibang camera bukod dun sa camera na nakasanayan ko na Canon. Sa mga photographer dyan mga tropa, malamang sa malamang naiintindihan nyo ako, pero syempre alam naman natin na maganda rin talaga ang Sony. Kaya naman maikukumpara ko siya sa paggamit netong brother printer kung gagamit ka naman ng Epson printer. Sa totoo lang, yung brother printer, kaliwat kanan usually ng mga private sector kagaya sa amin sa pinagtatrabahuhan ko dati, brother printer din yung ginagamit. And nasanay din ako doon kahit papano, pero mga tropa, meron talagang mga pros and cons. Lahat ng printer, keso anong brand yan, Canon, HP, or ano pa man na available dyan sa market na mga brand. Kumbaga, kung ano yung nakasanayan mo, kung sa tingin mo na ayun na yung gusto mong gamitin, ayun na talaga. Kasi maaaring hindi ka pa sumusubok ng ibang brand. And etong video na to, hindi ko hangad na manira, and isishare ko lang sa inyo para sa walang mga idea kung ano yung mga possible ninyo na ma-experience kung gumagamit naman kayo ng mga brother printer. Napakarami rin gumagamit ng brother printer, and sana naman patotohanan nyo yung lahat ng mga sinasabi ko dito. Kung mali man yung mga nasishare ko dito, i-comment nyo lang dyan sa ating comment section. Kasi mga tropa, napakarami rin gumagamit ng mga brother printer Pare-parehas siya na maraming issue. And yung mga issue ng Epson printer, sinasabi ko din, at hindi ako konektado sa kahit na anong brand dito sa ating binablog, diba? Kasi once na maging connected ka sa isa sa mga yan, magiging bias na yung mga sasabihin mo ng mga kung anik-anik dyan. So eto, para sa mga gustong gumamit ng brother printer, kasi talagang hindi pa rin namamatay yung issue na napakasirain talaga ng Epson printer. Paano mo kasi masasabi na sirain? Kasi ang daming mga parts na available sa market na yung mga tanga, hindi nila alam na napakagandang bagay no, na napakaraming replacement parts na available sa market. Kasi kapag ka nagka-problema yung printer mo, meron ka agad na mabibili. Etong brother printer, meron ka ba agad na mabibili na replacement kung masira man yung pinaka-parts niyan? Yan ang tanong ko sa inyo. Pero anyway, kagaya ng sinabi ko, hindi to para manira. Eto ang video na to, awareness mga tropa, para sa mga walang idea. So nandito nga tayo sa pinaka-brother website. Ito na lang yung magiging sample natin, yung brother printer na may model 720. Kasi halos pare-pares lang naman yan di ba? Mga tropa, eto sa mga hindi pa nakaagamit ng brother printer or balak ninyong gumamit ng brother printer, yung mga model na sinundan netong brother 720, ang ibig kong sabihin yung mga luma pa,
halos pare-parehas lang din yan. Ang pinakapangit talaga na experience ko dito sa mga brother printer na to, yung magpipid ka ng mga makakapal na papel. Kasi hindi mo siya mismo ilalagay dun sa pinaka paper tray niya. Ano ba yung paper tray? Yung mga brother printer, may mga ganito siya, yung paper tray na ganyan. Diyan mo ilalagay yung mga bond paper na which is hindi mo pwedeng paglagyan ng mga photo paper kasi magbabara siya. And ang pinakapangit dyan, once na nilalagyan mo na siya ng mga photo paper, 160 GSM or 200 GSM kung kinakain, once na bumalik ka sa paggamit ng bond paper, dyan mo na may experience yung pagdodoble-doble ng PID. Hindi nga doble triple pa. Or apat pa minsan. Ano nga ba yun? Kapag nag-print ka ng bond paper, kapag galing ka sa pag-feed ng mga photo paper na mga makakapal, magdodoble-doble yung pag-print mo or pag-consume niya or yung pagkain niya ng papel. Ganon yung nangyayari dyan sa mga brother printer na yan. And malamang sa mga bagong unit din, halos ganun din. Bakit nga ba etong model na to ang pinaka-tinatopic natin mga tropa? Kasi hanggang dyan lang yung nagamit ko eh. Hindi pa ako nagagamit ng mga 820 na mga series, yung mga medyo bago-bago. Etong mga ganito, nakapag-repair ako neto mga tropa. May mga kapitbahay ako dito na mga ganitong printer. 720, 420, 300 na printer na brother. Halos pare-parehas sila ng lintik na problema na ganyan. May mga brother printer nga na ganito, yung kanilang paper feed, talagang kahit anong ayos mo bumabalik talaga sa pinaka, alam mo yon, yung issue niya na nagdodoble-doble. Kaya bumibili kami or naghahanap kami ng replacement na ganito, yung paper tray, ayun, naayos, 'di ba? Pero umuulit at uulit din yon sa tagal ng panahon. Yan lang talaga yung kinapangitan niya. So kung magpiprint naman kayo ng mga makakapal na papel, syempre nasa printing business ka nga magpiprint ka syempre ng mga calling card, 'di ba? Or kung ano bang mga sticker, 'di ba? Kung magpiprint ka ng sticker or kung ano pa man yung gagamitin mo or gagawin mo, isa lang yung pwede niyang ipid. Ayan nakalagay dyan yung sa manual feeder niya, dyan ka magpipid naman ng mga makakapal na papel. Yun nga lang isa-isa. 'Di ba? Di once na nagprint na, aabangan mo ulit, magsasalang ka ulit ng papel, 'di ba? Hassle, 'di ba? Hindi kagaya sa Epson, lalapag mo lang doon. Kahit na sabihin mo 5 yung ilapag mo okay na. Hindi ka na hassle noon. Hindi kagaya nito, isa-isa mo pa talagang ilalagay. And syempre, kung magpiprint ka ng sticker, good luck sa'yo mga tropa. Yan ang masasabi ko, di ba? Pero kung document printing lang, okay na itong printer na to. Kasi, bond paper lang yung ilalagay mo. Wala ka na magiging problema dyan. Hanggang 80 GSM, yung pinaka-smooth. And eto naman yung next natin na problema dito sa brother printer. Meron akong classmate dyan sa kabilang street namin. Ganito yung nai-experience niya, cooling down error. Kahit na hindi na siya nagpiprint, kumagat yung pinaka-cooling down error. And to make the story short, hindi naman ako marunong mag-repair niyan Hindi ko naayos mga tropa. Hindi kagaya kasi ng Epson, napakadaling ayusin yung pinaka-printer na yan. Etong mga ganitong issue, good luck sa'yo. Kailangan maghanap ka talaga ng pinaka-technician ni brother or else maghahanap ka ng magaling mag-practice ng mga printer. May mga nakikita ako dyan na mga nagdi-DIY din. Mga tropa, yung mga napapanood ninyo, pinagpa-practicean lang din yung mga printer ninyo. Yun nga lang, once na makuha nila yung pinaka-scenario, nalaman na nila or na-distinguish nila yung error, doon na mangyayari na alam na nilang kalikutin. Pero, pinakauna, ini-experiment lang din kayo niyan kasi etong brother printer, napaka-komplikado ng mga parts niyan Diyan pa nga lang sa pag-open ng printer na yan, napakahirap mga tropa. Lintik mo yung una kong naapag-backlast ako niyan, yung brother printer na 300 na series, TCP 300, talagang takot ko dun baka mabasag ko yung pinaka-plastic niya I-try na inyong buksan yung brother printer mga tropa kung kayo ay user na ng brother printer. Lintik talaga, mangangamote ka talaga at matatakot ka talaga. Pero syempre kahit papano naayos ko din yung error nun, pero talagang
nababad trip na ako sa mga ganito. Hindi na ako tumatanggap ngayon ng mga ganito, ng mga brother ngayon. And hindi rin ako tumatanggap sa mga malalayong lugar. Dito lang talaga ako kasi ayoko na kayong ma-hassle. And ang mga tinatanggap ko lang talaga ng mga repair, yung mga dito lang sa malalapit lang sa amin. Hindi ako tumatanggap ng mga pinapaship. Siguro sa susunod, pag nakahanap ako ng pwesto, marami kasi akong ginagawa kaya hindi ko masyado mapukusan eh. Napakarami ko ring vlogs bukod dito sa ating printing channel. Pero anyway, sana natatandaan nyo to kung kayo ay magba-brother printer. Etong cooling down na to mga tropa, may encounter nyo to kapag sunod-sunod kayo na magpiprint. Paano na lang kung magpiprint kayo ng thesis? Sabihin na natin, ang isang thesis ilang page yun, di ba? Halos 200, mga ganyan, di ba? Paano na lang kung ilang set yung ipiprint ninyo? May experience nyo yung cooling down. So, every time na ma-reach nyo, yung halimbawa, nakaka 100 print na kayo, titigil yung printer, hindi kayo makakapag-print. Hindi kagaya nitong Epson printer ko. Although, syempre, umiinit din siya, pero hindi ko naman may experience yung ganyang cooling down Emerald na yan. Kasi napakasela ng printer head na itong brother printer. And pag bumili ka ng panibagong printer head, para ka na rin bumili mga tropa ng panibagong printer. Lintik mo yung mga technician dyan na alam nyo yun, na maningil. Diba? Pinagpa-practicean lang naman yung printer ninyo. Hindi naman sila authorized na technician dyan. Yung mga Epson printer, yung mga Epson technician na nakikita nyo dyan, wala namang mga aral-aral yan eh. Hindi naman din galing yan sa mga Epson technician talaga sa mismong Epson. Pinag-practicean lang din yung printer nyo yan. And syempre, as times goes by, nag-gain na sila ng experience, nalaman na talaga rin nila yung mga senaryo, di ba? Yun lang naman talaga yun eh. At ang pinakapangit nila sa brother printer, napakahirap maghanap ng mga location kung saan mo ipapaayos yan. Diyan ka talaga mahihirapan, sa totoo lang. Meron naman kayong mga makikita sa online kung paano i-repair etong mga cooling down na error na ganito. Pero syempre, nasa sayo pa rin yan kung isusugal mo yung pinaka-printer mo, kung i-DIY mo, or alam mo yon, magpapataga ka na lang ng singil. Pare-pares lang yan, Epson printer, brother printer, may mga kanya-kanyang error yan. Pero ang nire-recommend ko talaga for printing business talaga, napakaganda pa rin talaga ng Epson. Kasi bukod sa madali siyang baklasin, eto tip ko sa inyo, ang gagamitin ninyong printer sa mga printing business, yung napakadaling baklasin, napakadaling i-repair, kasi kung meron mang problema, kayang-kaya nyo itself na i-repair. Yung hindi na ay maghahanap pa ng mga technician na kung saan-saan uutuin pa kayo, 'di ba? May mga error din naman na may experience diyan sa Epson eh. Type nyo lang sa YouTube eh. Makikita nyo na kung ano yung mga error na yan. Pero yung fix itself, napakadaling gawin. Ikumpara nyo yung mga error na nai-experience ninyo diyan sa brother printer. Halos wala kayong makikita na Pilipino na nagbablog na tungkol diyan sa brother printer. Ang mga makikita ninyong mga tutorial na repair or fix tutorial, yung mga insan natin ang usually na gumagamit niyan. Kasi sa kanilang lugar, hindi sila usually gumagamit ng mga pigment, as in stay as dye ink lang sila. Hindi kagaya dito sa Pinas, gumagamit tayo ng pigment, kinu-convert din natin into sublimation. Sa kanila, stay lang sa kanila kung ano yung pinaka-mismong ink na yon, 'di ba? And syempre, kung brother printer ka din, napakarami ring mga peking brother ink dito. Kagaya neto, sinasabi niya, brother 100% original ink. Pero kung titignan mo dito, yung pinaka isang peraso, 100 peso lang. Paano mo nasabi na 100 peso lang yan, tapos original, 'di ba? Kung ikaw wala kang alam sa mga ink, mapapabili ka diyan kasi may nakita ang original eh. Ito na lang isipin mo. Isa kang company, ang pinaka-original price talaga niya, 400 ang isa. Ikaw ba, magpapalugi ka, ikaw na mismong kumpanya, ibebenta mo ba ng 100 peso yung pinaka-ink mo? Magtataka ka na lang, 'di ba? Pero kung wala kang idea talaga, mapapabili ka noon. Eto, tignan nyo napakaraming bumibili, 'di ba? Ilan na yung bumili nito? Halos 1,000 na yung nag-rate. 4,800 na yung mga tanga-tangang bumili nito. 100% peki yan. Ayan 4.8k. Diba? Tapos 100 peso lang, isang piraso. Yung original nga 'di ba? 400. Mauuto at mauuto ka talaga. Pero tignan natin, yung sa 1 star. Ayan ang pangit. Not good. Di ba yung mga comment na yan? Kung wala kang idea talaga, mapapabili ka niyan. Pero mga tropa, yung brother, napakaselan talaga ng kanyang printer head. Kung kayo ay magba-brother, hindi ko naman kayo pinipilit eh.
na bumili kayo ng mga Epson, kung yan talaga yung brand ninyo, brother talaga, I highly recommend talaga na 100% original lang talaga yung gamitin ninyo. Kasi iba-iba yung consistency ng mga local or yung mga peking ink kung gagamitin ninyo sa brother na printer head kagaya na itong mga model na ganito. So, ayun mga tropa, siguro dito na natin tapusin yung vlog natin na to at inuulit ko, pare-parehas siya na mabilis masira kung matsyempohan mo yung defective na machine. Pero syempre, nasa pag-aalaga mo rin yan and sa paggamit, pare-parehas din yan na mga may error, may mga pros and cons. Nagkataon lang din talaga na yung mechanism neto ni Epson napakadali talagang baklasin, napakadaling i-repair. And eto naman mga tropa, no, last but not the least, kung pipili kayo ng mga printer, piliin ninyo yung merong mataas na resolution. Kagaya rin neto, i-check ninyo sa Epson 5290 kung ganito yung printer ninyo. Meron silang 5760 by 1440 DPI. Ito yung maximum resolution na pwede ninyong ma-print dito sa printer na to. And check natin dito sa brother. Okay naman din, mataas din yung kanyang resolution. Meron din siyang 1200 by 6000 DPI. Up to yan. Ibig sabihin, meron pa siyang minimum. Meron siyang mababa na pwede mong magamit. Ito lang yung pinakatodo. Kaya kapag ka magpiprint ka, kung gusto mong mas maganda talaga, hanapin mo yung pinaka maximum resolution dun sa pinaka brother printer mo. Tignan ko lang kung nandito pa yung brother printer para maipakita ko sa inyo. Ay, wala na pala. Na-uninstall ko na yung brother printer dito. Pero anyway, makikita naman ninyo yan sa pinaka software ng brother, yung pinaka maximum resolution. So, message na lang kayo sa ating Facebook page kung meron kayong mga iba pang katanungan. Like, share, and subscribe. At lagi ko sinasabi, wag na wag magpapauto. Bye-bye. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian. Sa laro ng buhay dama